Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Madalas po ating ginagamit sa pagsimula ng ating mga panalangin ang pag-sign of the cross na sinasabi natin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ay isang taasang pagsambit sa ipinapahayag natin pananampalataya sa tatlong persona sa isang Diyos. Sinasabi po na yung tatlong persona ay buo sa kanilang pagiging Diyos, sa kanilang pagiging isang Diyos lamang. Hindi sila magkakaiwalay, kundi sila ay magkakasama sa isang Diyos. At ang kanilang pagiging pagkakaiba-iba sa persona ay nagiging bahagi ng larawan ng kanilang ginampanan bilang Ama, bilang Anak, at bilang Espiritu Santo. Sinasabi po na ang Ama ang siyang bukal ng pag-ibig. Kung sinasabi natin na ang Diyos ay pag-ibig, ang pag-ibig na ito ay nagsisimula sa Ama. At ang pag-ibig na ito ay nagbubunga ng pagsunod sa pamagitan ng ginawang misyon ng Anak para sa kaligtasan ng mga tao na gustong mabalik ng Ama sa piling niya, sa kanyang kaharian doon sa langit. At tayo po yung kanilang tinutukoy na maligtas ang sangkatauhan upang tayo maging bahagi muli ng buhay na walang hanggan. Kaya mula sa pag-ibig ng Ama, tinugon ng pag-ibig ng Anak, at sa pamamagitan ng pag-ibig ng Anak ay nagbubunga ng pag-ibig ng Espiritu Santo, upang tayo maging tapat, upang tayo maging matapang sa ating paglalakbay sa lupang ibabaw habang hindi pa tayo nakarating doon sa buhay na walang hanggan. Kung kaya ang pag-ibig ng Ama ay nag-umapaw at ang pagtugon ng Anak ay siyang dakilang ekspresyon ng pag-ibig, at ang pagsusugo ng Espiritu Santo ang siyang nagpapatibay sa pag-ibig ng Ama, ng Anak, at pag-ibig natin bilang mga nananampalataya sa Diyos. Kung meron po tayong dapat maging larawan at huwaran o idol para sa ating pamilya, sinasabi po na ang Santissima Trinidad, ang buklod ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ay dapat maging buklod din nating mga tao. Buklod ng pag-ibig ng pamilya, buklod ng pag-ibig ng mga Basic Ecclesial Community o BEC, na kung saan ay dapat ang mamayani sa ating ugnayan ay hindi lamang ugnayan ng mga tao, kundi ugnayan natin sa pamagitan ng Diyos na pinagbubuklod ng pag-ibig. Kung kaya sa bawat pamilya, dapat ay mag-ari ang pag-ibigan at hindi ang paglalamangan. Ang dapat mag-ari ay pagkakaisa at hindi pag-iwalay. Ang dapat mamayani ay pagkakaunawaan, katarungan, at sinasabing kapayapaan. Ito ay mangyayari kapag tayo lahat ay nabubuhay mula sa pag-ibig ng Diyos na ating nasa buhay araw-araw. Amen.